Sa pinakaliblib na bahagi ng sitio Malilibdong, may isang baryong napapalibutan ng matatandang puno, mga punong naging saksi sa daang taong kasaysayan, mga punong pinaniniwala ang tinitirhan ng nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa baryong ito nakatira ang dalagang si Zenaida, isang payat, kayumanggi at simpleng babae na halos araw-araw ay kumakayod upang alagaan ang kaniyang inang may sakit at ang bunsong kapatid na si Mario. Dahil sa kahirapan, halos wala siyang oras para sa sarili. Ni hindi siya nagkaroon ng pagkakataong mag-aral ng mataas dahil sa responsibilidad sa pamilya. Nagtitinda siya ng gulay at prutas na inaangkat pa mula sa kabilang bayan maaga, siyang nagigising bago pa sumikat ang araw upang umalis ng bahay at maglakad ng 2 kilometro patungo sa pamilihan. Madalas ay walang laman ang kaniyang tiyan, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng tapang at pasensya. Kilala si Zenaida sa baryo bilang mabait, magalang at handang tumulong kahit sa sarili kapos. Ngunit isang gabi, nang siya'y pauwi mula sa pamilihan, may kakaibang nangyari. Mag-isa siyang naglalakad sa madilim na kalye, bitbit ang kulubot na bayong at paisa-isang lumalakad dahil sa pagod. Ngunit ang pinakamakapal na dilim ay naroon sa gilid ng malaking puno ng kalumpang. Isang puno na kinatatakutan ng marami dahil sa mga kwento ng matatanda. "Huwag ka dyan dadaan, Nay," sabi ng isang ali kanina sa pamilyan. "May kapre raw na nakatira sa punong yan, lalo na kapag gabi, nagpapakita." Ngunit dahil sa pagod at kawalan ng ibang daan, nagpatuloy si Zenaida. Habang palapit siya, tila humihina ang hangin. Ang kaluskos ng mga dahon ay parang may nakikinig. May malamig na simoy na dumaloy sa batok niya at bigla na lamang nagtayuan ang kaniyang balahibo. May bumulong. Isang napakalalim na boses, hindi boses ng tao. "Zenaida." Nalaglag ang bayong niya. Nanlamig ang kaniyang mga mata at nanlaki ang balintataw habang tumitig sa puno. "Si sino yan?" Nanginginig na tanong niya. Walang sumagot sa una, pero naramdaman niyang parang may malaking presensyang nakatayo sa itaas, sa sangang pinakamalaki. May mahinang pag-uga, parang may nilalang na gumagalaw na kasing bigat ng 10 kalabaw. Isang malamlam na liwanag mula sa buwan ang tumama sa bahagi ng punong iyon. At doon niya nakita isang napakalaking anino nakaupo sa sanga. Mataas, malaki ang balikat, mahahaba ang binti at nakasuot ng lumang bahag. Ngunit ang pinakamatindi, ang kulay ng balat nito, puti. Hindi karaniwang kayumanggi o maitim na kapre na kinatatakutan ng lahat, kundi puting kapre, isang nilalang na sinasabing higit pa sa karaniwang kapre ang kapangyarihan. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang buwan sa dilim, at ang boses nito ay muling nagsalita, banayad ngunit malalim. "Huwag kang matakot, Zenaida." Napatras si Zenaida, halos madapa sa lupa, ngunit ang kapre ay hindi gumalaw. Naroon lang ito, nanonood, tila nagbabantay. "Bakit mo? Alam ang pangalan ko?" Mahina niyang tanong. Dahan-dahang bumaba ang anino mula sa puno. Sa bawat pagbaba niya ay naramdaman ni Zenaida ang pagyanig ng lupa. Hindi sapat upang siya'y mabuwal, ngunit malinaw na may bigat ang nilalang na ito. Pagtapak nito sa lupa, huminto ang hangin. Tumahimik ang buong paligid. Para bang nagbigay galang ang kalikasan sa pagdating ng isang nilalang na hindi dapat makita ng tao. Matagal na kitang binabantayan. Ang boses nito ay halos parang alon na dumadaloy sa pandinig. Matagal na. Nanlaki ang mata ni Zenaida. "Bakit ako? Sino ka ba?" Dahan-dahang yumuko ang kapre, halos kasing laki ng maliit na kubo ang katawan nito. Ang buhok nitong puti ay humahaba hanggang baywang at ang balat ay maputing parang abo, ngunit hindi nakakakilabot, kundi tila may kakaibang liwanag.
Ang pangalan ko ay Lakrido, anito. Isang kapre na tagapagbantay ng kagubatan at matagal na kitang minamasdan, Zenaida. Kinabahan siya. Bakit? Hindi ako espesyal. Mahirap lang ako. Wala akong... Huwag mong sabihing wala ka. May lambing sa boses ng kapre. May puso kang busilak. Ang kabutihan mo ay umabot kahit sa mga nilalang na tulad ko. Hindi maintindihan ni Zenaida ang sinasabi nito. Pero biglang may naalala siya. 3 buwan na ang nakalilipas. May nahulog na ibon na halos patay na. Tinulungan niya iyon, pinakain, at ibinalik sa puno pagkagaling. Madalas din niyang pinupulot ang mga basurang iniiwan ng tao sa gubat at nililinis ang paligid. At may isa pang bagay. Isang gabing may nawawala siyang nakitang kuting, umulan ng malakas at dinala niya iyon sa kaniyang bahay. Ngunit paano nalaman ng kapre ang lahat ng iyon? Pinagmamasdan mo ako? Tanong ni Zenaida, bahagyang nanginginig. Tumango ang kapre. At matagal na kitang hinahangaan. Hindi man ito sigaw, ang bigkas ng hinahangaan ay parang pumunit sa katahimikan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may nilalang na nagsabing espesyal siya na may nakakita sa kaniyang kabutihan. Ngunit bago pa siya makasagot, may malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa kabilang dako ng kagubatan. Isang sigaw ng bata. Ate Zenaida, ate! Kilala niya ang tinig. Si Mario. Agad siyang tumakbo. Naiwan ng kapre, ngunit bago siya tuluyang makalayo, muling nagsalita si Lakrido, mas mababa, mas mapagmasid. Babalik ako, Zenaida. Hindi kita pababayaan. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling maghihirap. Sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng isang pambihira at misteryosong ugnayan sa pagitan ng isang simpleng dalaga at isang puting kapre, isang nilalang na may kapangyarihang hindi kayang abutin ng kahit sinong tao. At hindi niya alam na ang kapre ay hindi lang basta humahanga sa kanya. May pag-ibig itong hindi kayang ipaliwanag ni sinuman. Pag-ibig na magpapabago sa kaniyang kapalaran. Kinabukasan, nagising si Zenaida ng mas maaga kaysa sa dati. Halos hindi siya nakatulog buong gabi dahil paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang nangyari. Ang boses na tumawag sa kaniyang pangalan, ang malaking aninong bumaba mula sa puno, ang kakaibang puting balat at malamlam na matang nakatitig sa kaniya, isang puting kapre. Isang nilalang na hindi dapat umiiral, pero nandoon, malinaw, totoo, at alam ang pangalan niya. Hindi niya masabi kahit kanino, kahit sa ina niyang nakahiga lang sa banig at hirap gumalaw, kahit sa kapatid niyang si Mario na masyadong bata para maunawaan. Habang nagluluto siya ng lugaw, hindi niya maiwasang mapalingon sa bintana tuwing may hangin na humahampas sa mga dahon. Parang naroon lagi ang presensya ng kapre. Parang may matang nagbabantay. Hindi nakakatakot, ngunit hindi rin karaniwan. Pagkatapos pakainin ng ina at kapatid, tumungo siya sa pamilihan. Tahimik ang umaga at ang kalangitan ay kulay ginto dahil sa pagsikat ng araw. Ngunit habang papalapit siya sa puno ng kalumpang, hindi niya mapigilang mapatikil. Ang lugar kung saan nakita niya si Lakrido ay tila may kakaibang sigla. Ang mga dahon ay mas luntian at ang hangin ay mas malamig kaysa sa ibang bahagi ng gubat. At nang humakbang siya palapit, may umalulong na usok na puti sa lupa, lumilipad-lipad, umiikot at dahan-dahang bumuo ng hugis, parang kumakaway. Lakrido? Bulong niya. Biglang may umahon na boses mula sa itaas ng puno. Maaga kang nagising, Zenaida. Napatigil siya. At doon, sa sanga, muling lumitaw ang napakalaking figura ng kapre. Nakaupo at nakasandal sa punong parang duyan. Hindi niya alam kung bakit, pero ngayong pangalawang beses niya itong makita, hindi na ganoon kalakas ang takot niya. May kaba,
Oo, pero may kung anong pakiramdam na ligtas siya kapag nandito ang kapre. Anong ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong. Binabantayan ka, sagot ni Lacrido. Ang boses ay parang kulog ngunit malumanay. Lagi kitang binabantayan. Namutla si Zenaida. Bakit naman ako? Mahirap lang kami. Wala naman kaming halaga. Umiling ang kapre. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman. Pero bakit ako? Tumitig ang kapre sa kanya at ang kaniyang mga matang puti ay kumislap. Dahil sa dami ng taong nakita ko sa mundong ito, ikaw ang iisang nilalang na tumingin sa kagubatan ng may tunay na paghanga, hindi takot. Ikaw ang nag-iisang nilalang na nagmamalasakit kahit walang nakakakita. Hindi nakapagsalita si Zenaida. Parang may humaplos sa puso niya. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Zenaida, sabi ni Lacrido, mas banayad ngayon. Kung papayag ka, tutulungan kita. Nagulat siya. Anong ibig mong sabihin? Nakangiti ang kapre, ngunit hindi ngiti ng tao, kundi ng isang nilalang na may kapangyarihang matagal nang nagtatago. Tutulungan kitang hindi na muling maghirap. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang paligid. At ang puso ni Zenaida ay kumabog. Paano mo gagawin yon? Itinaas ni Lacrido ang kamay niya. Malaki, mabuhok, at kasing haba ng galamay ng puno. Sa dulo nito ay may lumitaw na puting usok, umiikot-ikot na parang lumulutang na ilaw. Ang kapangyarihan ko ay hindi tulad ng mga kapre ng alamat. Ako'y isang puting kapre, isang tagapag-ingat ng kayamanan ng kalikasan. Hindi ko dapat ito gamitin para sa tao. Ngunit iba ka, Zenaida. Napaatras siya. Hindi ko naman hinihingi. Alam ko, at doon ako humanga sa'yo. May lambing sa boses ng kapre. Ngunit kung hindi kita tutulungan, sino pa? Pagkatapos ay bumaba si Lacrido. Dahan-dahan, hanggang maging pantay sila ng tingin kahit napakalaki pa rin niya. Mula sa kaniyang palad, ang puting usok ay naging isang maliit na batong malakristal, kumikislap at kumukutitap. Ito ay bato ng luntian. Paliwanag niya, isang regalong nagmumula sa kalikasan. Kung saan ito mahulog, may tutubong yaman. Kinabahan si Zenaida. Yaman? Isang puno ng prutas tuwing isang linggo. Isang halaman na mabilis ang paglaki. Isang gulay na hindi nasisira. Maaaring ito ang maging simula ng pag-angat ninyo. Nanlaki ang mga mata niya. Pero, bakit mo ginagawa ito para sa akin? Lumapit si Lacrido. Nalaglag ang puso niya sa kaba, pero hindi siya umatras. Dahil, ang boses ng kapre ay halos bulong. Dahil mahal kita, Zenaida. Umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa loob ng isip niya. Mahal. Isang salita na hindi niya inasahan na manggagaling sa isang nilalang tulad niya. Isang salitang hindi pa niya naririnig mula kanino man sa buong buhay niya. Hindi alam ni Zenaida ang sasabihin. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, matuwa o malito. Ngunit bago pa man siya makasagot, may malakas na kalabog mula sa malayo. Kasunod ang sigawan ng mga tao mula sa baryo. Ay, nasira ang palengke. Lindol ba yon? Nabagsakan ng puno yung bahay ni Mang Arturo. Nagulat si Zenaida. Kailangan kong tumulong. At nang siya'y tatakbo na paalis, biglang may malamig na hangin na dumampi sa balat niya. Mahina, ngunit ramdam niya ang presensya ng kapre. Zenaida, sabi nito, banayad ngunit may bigat. Kabahagi na kita ng aking kapalaran. Hindi kita pababayaan. At nang tumakbo siya pababa ng gubat, hindi niya alam na ang pagsisimula ng tulong na ibibigay ng kapre ay hindi simpleng yaman lamang.
kundi isang serye ng pangyayaring magbabago sa buong baryo at maglalantad sa totoong kapangyarihan ng puting kapre. Nang makarating si Zenaida sa baryo, magulo ang paligid. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagtatakbuhan, at nag-uusap-usap tungkol sa malakas na kalabog na narinig nila. Ang ilan ay lumabas pa ng kanilang bahay upang tingnan ang nangyari sa gitna ng pamilihan. Nabuwal ang puno, sigaw ng isang ale. Yung lumang puno sa tabi ng palengke na bagsakan ng bubong, dagdag ng lalaki. Si Mang Arturo natabunan, bulalas ng isa pa. Kinabahan si Zenaida. Si Mang Arturo? Agad siyang sumugod sa gitna ng palengke. Nakita niya ang malaking sangang nakabagsak sa bubong ng talyer ng matandang si Arturo. Pero laking pasalamat niya nang makita si Arturo na buhay at buha-buhay kahit nanginginig sa nerbiyos. Mabuti na lang, Hija, sabi nito kay Zenaida, na lumabas ako bago bumagsak ang sanga. Parang hinihila mula sa taas eh. Hinihila? Napatigil si Zenaida. Hindi normal ang pagbagsak ng sangang yon at ang tunog kanina. Hindi rin regular na pagkalagas, kundi tila may nagbuhos ng lakas mula sa itaas. Naalala niya si Lakrido. May kinalaman kaya ito sa kanya? Habang abala ang mga tauhan sa pag-ayos ng pinsala, unti-unting humupa ang takot ng mga tao at bumalik sa normalang takbo ng baryo. Ngunit si Zenaida, bagaman nakatulong sa paglilinis, ay hindi mapakali. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang kaniyang kapatid na si Mario na umiiyak. "Ate, wala tayong makain bukas," sabi ng bata. Hawak ang maliit na sisidlang halos wala ng laman. Masakit sa dibdib iyon ni Zenaida. Lagi na lang ganito ang problema nila. Kahit anong kayod, may araw talagang wala siyang mabili. Habang pinapakalma niya ang kapatid, bigla niyang naalala ang bato na ibinigay ng puting kapre. Ang bato ng luntian. Inilabas niya ito mula sa bulsa. Kumikislap ito sa dilim, parang may sariling liwanag. Hindi ito mainit, ngunit hindi rin malamig. Parang buhay na may hininga. Sinabi niya, kung saan ito mahulog may tutubong yaman, bulong niya sa sarili. Lumabas siya sa likod bahay, kung saan may maliit na lupang halos walang tumutubong halaman dahil sa tuyong lupa. Tumingin siya sa langit. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay bilog at may mapusyaw na ulap na dumaan sa harapan nito. Pinikit niya ang mga mata at marahang ibinulong. Kung totoo man ito, tulungan mo nawa kami. Inihulog niya ang batong kumikislap sa lupa. Isang mahinang tunog. Walang kakaiba sa una. Pero, umuga ang lupa sa paligid. Hindi malakas, ngunit sapat para gumalaw ang mga tuyong damo. Mula sa hinulugan ng bato, may lumabas na manipis na guhit ang liwanag. Kumikisap, kumakalat, at unti-unting lumalaki. Nang imulat niya ang kaniyang mga mata, napatigil siya sa pagkabigla. Tumubo ang isang maliit na usbong, hindi karaniwang usbong. Ito'y makinang luntian at tila lumalaki sa bilis na hindi makatao. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang usbong ay naging puno. Isang puno na ang tangkay ay kulay ginto at ang mga dahon ay kasing luntian ng pinakamalusog na halaman. Ang mga sanga ay may nakabiting prutas, marami, makintab at amoy matamis. Diyos ko, bulong niya, halos hindi makahinga. Prutas, ang dami. Agad siyang lumapit at tiningnan ng isang bunga. Hindi niya kilala ang ganitong uri. Mistulang kombinasyon ng mangga, bayabas at suha. Nang hawakan niya ang isa, kusang nalaglag ito sa kamay niya. Hinog, mabigat at amoy sariwa. Nang tikman niya, napakalinamnam, napakatamis at napakasariwa. Halos maiyak siya sa sarap at ginhawang naramdaman. Isang kagat pa lang, parang napawi ang gutom at panghihina niya. Binunot niya ang isa pang prutas, ibinigay kay Mario at halos mapasigaw sa tuwa ang bata. Ate,
Ang sarap. Parang candy. Gusto ko pa. Naiyak si Zenaida. Sa unang pagkakataon, busog ang kapatid niya. Hindi lang busog, kundi masaya. Habang patuloy na kumikislap ang puno, naramdaman niya ang malamig na simoy. May aninong gumalaw sa gilid ng gubat. Paglingon niya, nandoon si Lakrido. Tahimik, nakatayo, at nakangiti. Maganda, sabi nito. Ang boses ay parang dumadaloy na tubig. Umusbong ang yaman para sa iyo. Napatingin siya sa kapre, hindi makapagsalita. Lumapit ang kapre hanggang maramdaman niya ang paguga ng lupa. Yumuko ito, tinignan siyang mabuti at nagsalita ng mahina pero may lalim. Zenaida, ito lamang ang simula. Tinuro nito ang puno. Ang kayamanang nakalaan sa iyo ay higit pa sa inaasahan mo. Nagulat siya. Ano pa ba ang mangyayari? Ngumiti ang kapre. Kahit anong itanim mo sa lupaing ito, lalago ng hindi pangkaraniwan. Halaman, gulay, puno, lahat. Napakurap si Zenaida. Lahat? Lahat. Kumpirmasyon ni Lakrido. Napaupo siya sa lupa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ngunit ang puso niya ay hindi na tulad ng kahapon. Alam niyang nagbago na ang takbo ng kanilang buhay at ang kapre ay magiging malaking bahagi nito. Habang nakatingin sa puno, biglang umihip ang isang malakas na hangin mula sa gubat. Narinig niya ang tinig ni Lakrido. Zenaida, iingatan kita. Hindi lamang dahil sa kabutihan mo, kundi dahil huminto ito saglit. Mahal na mahal kita. At bago pa man siya makahinga, naglaho ang kapre sa puting usok. Si Zenaida ay naiwan na nakatitig sa punong kumikislap. Hindi niya alam na nagsisimula pa lamang ang himala at nagsisimula pa lang din ang panganib. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, nagising si Zenaida sa amoy ng sariwang hangin at matamis na halimuyak ng prutas. Parang galing iyon sa malalawak na halamanan. Pero ang kanilang likod bahay ay dati tuyong lupa lamang at iilang damong halos patay na. Paglabas niya, halos hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakita. Ang punong tumubo kagabi, lalo pang lumaki. Mas mataas na ito kaysa sa bubong nila. Mas makapal ang mga dahon at mas marami ang mga prutas. Napakarami na halos lumilipas ang amoy nito sa buong bakuran. Nagising na rin si Mario at agad tumakbo palabas. Ate, ang dami pa. Mas dumami pa. Ang mata ng bata ay kumikislap sa tuwa. Tumubo kaya ng ganyan kaagad? Bulong ni Zenaida. Isang gabi lang ang lumipas. Habang inaabot niya ang ilang prutas para ipunin, may napansin siyang ibang kakaiba. Sa lupa sa paligid ng puno, may tumutubo ring mga halaman. Mga halamang hindi niya itinanim. Mga halamang parang tinuksok mula sa lupa ng biglaan. Mga gulay na hindi pa niya kailanman nakita, ngunit kamukha ng malalaking talong, kulay ube na kumikintab, labanos na sobrang puti, ampalaya na kulay jade, at mga okra na parang gawa sa berdeng kristal. Hindi ito normal. Hindi ito natural. Ito ang biyayang sinabi ni Lakrido kagabi. Habang pinagmamasdan niya ang mga halaman, biglang may kumatok sa pintuan. Tok, tok, tok! Zenaida, tulungan mo kami. Boses iyon ni Aling Rosa, kapitbahay nila. Agad tinakbo ni Zenaida ang pintuan. Bakit po, Aling Rosa? Nasira na naman ang hanapbuhay namin. Natumba yung puno sa likod ng poso. Nasira ang mga pananim namin. Wala kaming mapagkuhaan ng pagkain. Napatingin si Zenaida sa direksyon ng pinanggalingan ng Ale. Totoo, nakita na rin niyang may ilang sanga ng mga puno sa baryo ang biglang natutumba sa hindi malamang dahilan. At sa sandaling iyon, unti-unti niyang naisip,
kapag may lumalakas na lugar, may humihina. At ang lakas ng kalikasan ay maaaring kumukuha ng balanse. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita ni Aling Rosa ang bakuran nila. Ay, Diyos ko! Nanlaki ang mata ng Ale. Zenaida, saan mo nakuha ang mga yan? Narinig iyon ng ilan pang kapitbahay na naglalakad sa kalsada. Nagsilapit sila, mga 3 babae, 2 lalaki at ilang bata. Nakita nila ang prutas na nakasabit sa puno at ang mga halamang napakalago at makislap. Hindi ba't lupa mo ito dati? Isang gabi lang yung nakalipas, parang gubat na ang likod bahay ninyo. Anong nangyari? Paano ka nagkaroon nito? Naramdaman ni Zenaida ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam ang dapat sabihin. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Sino ang maniniwala na ang isang puting kapre ang nagbigay ng lahat ng ito? Bago pa man siya makapagsalita ng paliwanag, may narinig silang mababang ugong sa hangin. Hindi hangin, hindi hayop, kundi parang bulong. Isang banayad ngunit malinaw na boses. Zenaida, mag-ingat ka. Nagpagaspas ang mga dahon ng puno. Umihip ang malamig na simoy. At ang prutas na kumikinang ay bahagyang umindayog. Alam ni Zenaida kung kanino nanggaling ang bulong na iyon. Sila Krido. Binabantayan siya. Ngunit hindi na niya maituloy ang pag-iisip. Zenaida, sabi ng isa sa mga lalaki, paano mo pinatubo yan? Magbebenta ka ba ng prutas? Pwede ba kaming bumili? Nagsimula nang magsalita ang mga tao. Sabay-sabay. Halatang sabik at nagugutom. May sakit ang anak ko. Matagal ko nang gustong magtanim, pero palaging tuyo ang lupa. Kung may maibebenta ka, tutulungan ka namin. Pwede mo bang ipaliwanag paano nangyari to? Lahat sila ay may pangangailangan. Lahat sila ay naghahanap ng pag-asa. At lahat iyon ay nakatutok ngayon kay Zenaida. Hindi niya alam ang tamang sagot. Hindi niya alam kung dapat bang ibahagi ang prutas o itago ang pinanggalingan nito. Sa gitna ng kaniyang pagkalito, isang malakas na tinig ang pumasok sa isipan niya. Hindi boses ng tao, hindi bulong ng hangin, kundi telepathy ng kapre. Zenaida, maging mabait ka tulad ng dati. Ibahagi mo ang biyaya. Pero mag-iingat ka, hindi lahat ng tatanggap ay mabuti. Parang tumama sa dibdib niya ang bigat ng babala. Huminga siya ng malalim. Tulong ko po ito, sabi niya sa mga tao. Kumuha po kayo ng ilang prutas. Pangkain muna ninyo. Wala pong bayad. Nagpabunyi ang mga tao. Agad silang kumuha ng prutas, ngumiti, at nagpasalamat ng paulit-ulit. Ang ilan ay halos maiyak. Salamat, Zenaida. Napakabuti mo talaga. Mabuhay ka. Ngunit may 2 mata mula sa malayo ang nagmamasid. Nakatayo sa likod ng punong kawayan, nanlilisik ang tingin. Isang lalaking inggit na inggit sa nangyayari. Si Tino, ang lalaking sugalero at palaaway sa baryo. Matagal nang may galit kay Zenaida dahil hindi siya nito sinusunod o binibigyan ng utang. At ngayon, nakikita niyang biglang yumayaman ng dalaga. Shhh! Bulong ni Tino. Hindi pwede yan. Hindi siya dapat ang umasenso. Dapat ako. Ang gutom, galit at inggit ay unti-unting nagbabadya ng panganib. At habang nagagalak ang mga kapitbahay, naramdaman ni Zenaida ang pagbalik ng malamig na simoy. Paglingon niya, may puting usok na umikot sandali sa paligid ng puno. May bulong sila Krido. May darating na pagsubok, aking mahal. Paghandaan mo. At naglaho ang usok. Hindi alam ni Zenaida kung anong pagsubok iyon, pero nakatitig na mga mata ni Tino mula sa malayo. Nagsisimula na ang panganib. Lumipas ang ilang araw at ang bakuran ni Zenaida ay tuluyan ng naging paraiso ng prutas at gulay. Araw-araw ay may panibagong tumutubo.
Hindi basta-basta, kundi mga prutas at gulay na kay lalaki, kay kikinis at kay lalasa. Halos buong baryo ang dumadayo sa kanila. At dahil bukas palad si Zenaida, palaging bukas ang kanilang bakod sa mga kapitbahay na naghihikahos. Marami ang napakain, maraming bata ang napasaya, at ang mga matatanda ay nabigyan ng pag-asa sa bawat prutas na nakakain nila. "Salamat, nak," sabi ng matandang si Aling Letty habang nagbabahagi ng tinapay. "Wala ka pang hinihinging kapalit, napakabuti mo talaga." Ngumiti lang si Zenaida, bagaman may kirot sa dibdib. Alam niyang hindi galing sa kanya ang biyaya, galing ito sa isang kakaibang nilalang. Sa tuwing gabi, dumadalaw sila Crido, ang puting kapre. Hindi man nakikita ng iba, malinaw na naririnig ni Zenaida ang kaniyang boses. Nakikita ang aninong dumadaan sa gilid ng gubat. At minsan pa ay nauupo sa tabi ng malaking puno na parang bantay ng gintong halamanan. "Natutuwa ako sa iyo, aking mahal," sabi nila Crido habang nakaupo sa sanga, nakatanaw sa mga bituin. "Hindi mo iniimbot ang yaman, ibinabahagi mo. Hindi naman po ako karapat-dapat sa lahat ng ito," sagot ni Zenaida, mahina at may lungkot. "Kung wala ka, wala ring ganitong biyaya, kaya minsan nahihiya ako. Walang dapat ikahiya." Dumampi ang malamig na hangin. "Ang kabutihan mo ang dahilan kung bakit napili kita." Napayuko si Zenaida. Hindi niya pa kayang tanggapin ang pag-ibig ng kapre. Ngunit ramdam niyang totoo ito at nagbabantay. Ngunit habang lumalago ang kayamanan nila, mas lumalakas din ang inggit sa puso ni Tino. Sa baryong iyon, si Tino ay kilala bilang sugalero, tamad at pilyong mapang-abuso. Lagi siyang nag-aabang ng pagkakataong makapanlamang. Nang makita niyang biglang nagsimula ang pag-usbong ng mga halaman sa bakuran ni Zenaida, doon nagsimula ang puot sa dibdib niya. "Hindi pwede ito," bulong niya habang naglalakad sa likod ng mga bahay. "Mahihirapan ako kung siya ang gagalingan ng lahat ng tao dito. Dapat ako ang mayaman. Ako ang igagalang. Hindi siya." Habang nakahingi si Zenaida ng tiwala at pagmamahal mula sa kapitbahay, nakahingi naman si Tino ng masamang balak mula sa sarili niyang demonyo sa loob. Sa gabi, tahimik niyang sinundan si Zenaida mula sa malayo. Nakatago sa likod ng puno, nagmamatiyag, naghahanap ng sekreto. Hanggang isang beses, nakita niya ang puting usok na dumaan sa likod bahay. Hindi normal na usok. Hindi usok mula sa apoy, kundi parang usok na may tao at may lakad. "Anong kababalaghan to?" Napaatras si Tino. At sa pinakamadilim na bahagi ng gabi, nakita niya ang anino ng isang napakalaking nilalang. Hindi halimaw na aso. Hindi higanteng tao. Hindi hayop. Isang anino na may sungay ng puno, braso ng higante, at buhok na parang ulap. Isang nilalang na hindi niya kilala. At doon nagsimulang tumubo ang takot sa loob niya. "Kapre," bulong niya. "Puting kapre ba yon?" Nanginginig ang kamay niyang nakadakma sa puno. Pero mas malakas pa rin ang inggit kaysa sa takot. "Kung ano man ang meron siya, ako ang dapat may yan." At sa puntong iyon, may ideyang dumaan sa utak niya. Isang nakakasuklam na plano. Habang natutulog ang buong baryo, unti-unting gumalaw si Tino. Suot niya ang lumang sombrero at dala ang itak mula sa kubo niya. Hindi siya nag-iingay, ngunit may masamang titig sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa likod bahay ni Zenaida. Tahimik pa rin ang buong paligid. Maliban sa mahinang pag-instik ng mga kuliglig, lumapit siya sa enchanted na puno. Tisk. Hinawakan niya ang prutas. "Kung makuha ko ito, ako ang magiging mayaman. Ako ang mamumuno sa baryo."
ako ang magiging pinakarespetado. Pubunutin na sana niya ang isang gintong sangang tila puno ng kapangyarihan. Biglang humangin ng ubod lamig. Parang may bumubulong sa tenga niya. "Umalis ka!" Napaatras si Tino. "Haha? Sino yon?" Nang lumingon siya, parang may maputing mata sa dilim. Pero nung tumitig siya ng matagal, nawala ito. Parang ilusyon lang. Parang gawa ng pagod. Pero totoong may gumagalaw sa paligid ng halamanan at unti-unti nitong sinusundan si Tino. "Babalikan ko to." Ngumisi si Tino habang naglalakad palayo. Hindi alam ang panganib. "Hindi ako titigil hanggat makuha ko ang kayamanang yan." Nang makalayo na siya, doon lamang lumitaw sa lilim ng puno ang tunay na presensya. Isang napakalaking siluetang puti, nakatalikod, nanlilisik ang mga matang parang buwan. Si Lakrido. At may bulong na napakalamig at napakalalim. "May masamang taong nagsisimulang magbalak sa'yo, Zenaida." Dumampi ang hangin sa sanga ng puno. "Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan." Ngunit sa dilim ng gabi, kahit may kapre siyang bantay, hindi niya alam na magsisimula na ang unang tunay na banta sa kanilang tahanan. Lumipas ang 3 araw mula nang una siyang binantaan ng presensya ni Tino sa dilim. Ngunit si Zenaida ay nanatiling walang muwang sa panganib. Sa isip niya, abala siya sa pag-aalaga ng mga halaman at pagtulong sa mga tao sa baryo. Wala siyang alam na may matang nagmamasid sa kanya gabi-gabi. Mga matang punong inggit at kasakiman. Habang lumalago ang puno ng biyaya sa kanilang likod bahay, lalo ring tumitindi ang mga prutas at gulay na tumutubo. Ngayon ay mas malalaki ang bunga, mas makintab, mas mabango. Ang mga kapitbahay ay mas dumadami. Maging ang mga taga-kabilang sityo ay nagsisimula ng magtanong kung pwede silang makakuha ng prutas. Si Zenaida, bagaman pagod na pagod, ay masaya. Sa unang pagkakataon, hindi na sila nagugutom. May gamot na para sa kaniyang ina. May pagkain na para kay Mario araw-araw. May pag-asa na silang tinatawag na kinabukasan. Isang hapon, may dumating na 3 matanda mula sa kabilang sityo. Pumasok sila sa bakuran at napamangha sa ganda ng puno. "Naku, Hija," sabi ng isa. "1 linggo lang mula nang nabalitaan namin tong puno. Pero ganito na. Ako'y humihingi ng paumanhin," sabi pa ng isa. "Pero wala na kaming ani, wala kaming makain. Kung maaari sana, kahit 3 prutas lang." Hindi nagdalawang isip si Zenaida. "Kuha po kayo ng kailangan ninyo. Libre po." Hawak-hawak ng 3 matanda ang mga prutas na nakakasilaw ang kulay. Halos maluha sila sa tuwa. "Hindi ka namin malilimutan, Hija. Pagpalain ka. Napakabuti mong anak." Habang umaalis ang mga tao, naramdaman ni Zenaida ang malamig na simoy. Dumampi iyon sa balikat niya, parang kamay na dahan-dahang humahaplos. "Magaling!" Bulong ng boses ni Lakrido mula sa itaas ng puno. "Napakaganda ng iyong puso." Napatingala si Zenaida. Nandoon ang puting kapre, nakaupo sa sanga, nakatitig sa kanya na parang hari ng kalikasan. "Wala naman po akong ginagawa," sabi niya, nahihiya. "Tinutulungan ko lang po sila." "Yan ang dahilan. Kaya ko'y binigay sa iyo ang biyayang ito." Ngunit bago pa man makapagsalita si Zenaida, biglang kumalam ang lupa. Isang malayong tunog, parang may mabigat na bumagsak. Natahimik si Lakrido, parang may naramdaman siyang hindi maganda. Tumingin siya sa kaliwang bahagi ng gubat, nangingintab ang mata niyang puti. "May gumagalaw," bulong niya. "May masamang balak." "Si Tino po ba?" tanong ni Zenaida. Nangangamba. Hindi sumagot ang kapre. Pero ang tahimik nitong pagtingin ay nagpapahiwatig ng oo. Kinagabihan, habang tulog ang lahat, naramdaman ni Zenaida ang malamig at kakaibang hangin na pumapasok sa bintana. Napadilat siya. Tahimik ang lahat. "Teka,"
Bulong niya. Bakit parang may tao sa labas? Bumangon siya at lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang 6 na aninong nakayuko sa likod bahay. Hindi niya agad nakita ang muka, pero halata ang balak sa mga galaw nila. May isa silang dala, mga sako. Naglalakad sila papuntang puno na tila mga hayop na gutom na gutom. Tino, bulong ni Zenaida, nanlalamig. At tama siya. Si Tino ang nasa unahan. May hawak siyang itak at nakangising parang hayok sa kayamanan. Nandito na ang oras, bulong ni Tino sa mga kasama. Simulan na natin. Saglit lang to. Hinawakan niya ang sanga ng puno. Inabot niya ang mga prutas, pilit ipakikisak sa mga sako. Sige! Isang malaking aninong lumundag mula sa pinakamataas na sanga. Umuga ang lupa. Napasigaw ang mga lalaki. Ang hangin ay nagalunoy. Isang nilalang na puti ang bumagsak sa lupa. Malaki, nakakatindig balahibo, at may matang tila liwanag ng buwan. Sila Krido. Umayos ng tayo si Tino, nanginginig, kahit pinipilit niyang magmukhang matapang. Ano to? Halimaw! Halimaw! Sigaw ng isa sa mga kasama. Ngumisi sila Krido. Hindi ngiting masama. Ngiting babala. Umalis kayo. Mababa ngunit umaalingaw-ngaw ang boses niya. Hindi para sa inyo ang punong ito. Kay Zenaida ito. Nanginginig si Tino. Pero sa halip na umatras, mas lalo pang nagalit. Bakit siya? Ano ang meron siya? Ibinato niya ang itak sa puno. Hindi siya karapat-dapat. Ako ang dapat maging mayaman dito. Lumapit sila Krido. Humigpit ang lupa. Parang lahat ng halaman ay nagbabantay. Tulad ng sabi ko, boses niya ay naging malamig. Umalis kayo, ito na ang huling babala. Pero nagpasya si Tino. Hindi siya lilisan. Sumigaw siya sa mga kasama. Kunin nyo ang prutas. At iyon ang simula ng kaguluhan. Kasabay ng pagtakbo ng mga lalaki, kumalat ang puting usok mula sa mga kamay nila Krido. Parang mababang ulap na may buhay, gumapang ito sa lupa, umakyat sa paa ng mga nanghihimasok at binalot sila ng lamig. Ano to? Hindi ako makahinga. Parang nagyayelo. Isa-isa silang bumagsak, nanginginig, nangingilo, at hindi makagalaw. Hindi niya sila sinaktan. Pero pinatikim niya sila ng takot. Tumakbo si Tino, pero hinabol siya ng aninong puti. Hindi ka makakatakas, Tino. Hindi sa gabi ng kapangyarihan ko. Nadulas siya. Nabitawan niya ang itak. At tumapat sa kanya sila Krido. Umalis ka. Bago ako mawalan ng awa sa'yo. Nanginginig si Tino. Nanlilisik ang mata pero hindi gumagalaw. At sa pinakamalakas na sigaw niya, isang araw, babalik ako. Tumakbo siya papalayo. Kasunod ang mga kasama niyang halos hindi na makatayo sa takot. Si Zenaida ay lumabas habang nanginginig. Lala Krido. Dahan-dahang lumapit ang kapre, ngunit ang ekspresyon niya ay hindi galit, kundi pag-aalala. Ligtas ka na. Humina ang boses niya. Hindi ka nila masasaktan, hindi ko hahayaan. Lumapit si Zenaida, humawak sa malaking daliri ng kapre, parang humahawak sa kamay ng higanteng binabantay ng kalikasan. Salamat. Napaluha siya. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Inilapit nila Krido ang mukha niya sa kanya, hindi upang takutin, kundi upang tiyakin. Zenaida. Mahina, ngunit punong damdamin ang kaniyang tinig. Pangako ko ito. Habang narito ako, walang sino man ang makakapanakit sa iyo. At sa dilim ng gabi, habang naglalaho ang puting usok, nagsimula ang tunay na tunggalian.
Kinabukasan, kumalat na sa buong baryo ang balita tungkol sa nangyari kagabi. May ilang nakarinig ng sigaw, may mga nakakita ng mga aninong tumatakbo, at may mga natagpuan na bakas ng yapak, malalaking yapak, na hindi posibleng sa tao. Nag-usap-usap ang mga tao. Ano yun kagabi? May higanteng halimaw daw. Nakita raw si Tino na tumatakbo papunta sa gubat. May kakaibang nilalang sa likod bahay ni na Zenaida. Lalong kinabahan si Zenaida. Hindi dahil sa hindi niya kayang harapin ang mga kapitbahay, kundi dahil baka malaman nila ang tungkol kay Lakrido, ang puting kapre na nagbabantay sa kanya. Habang abala siya sa pag-aani ng ilang gulay na ibinigay ng mahiwagang lupa, lumapit si Mario na may hawak na sobre. Ate, may nagbigay po nito. Galing daw kay Tino. Natigilan si Zenaida. Si Tino? Bakit? Inilapag niya ang basket ng mga gulay at binuksan ang sobre. Nakalagay dito ang isang punit na papel na may sulat kamay. Hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang magpakasaya. Babalikan kita. Babalikan ko ang punong yan. Tino. Nanginginig ang kamay ni Zenaida sa galit at takot. Hindi na ito simpleng pangungupit. Hindi na ito basta inggit. Isa na itong malinaw na pagbabanta sa buhay nila. Hindi niya namalayang may malamig na hangin na dumampi sa kaniyang batok. Paglingon niya, lumalagong anino ang nakita sa likod ng puno. Si Lakrido. Basahin mo, sabi ng kapre. Mahina ngunit umaalingaw-ngaw sa damdamin. Inabot niya ang papel. Pagkatapos basahin, humigpit ang kamao ng kapre. Parang yayanigin niya ang lupa kung hindi lang niya pinipigilan ang sarili. Nangangahas siyang bantaan ka kahit pagkatapos ng babalako. Lumapit ang kapre, yumuyugyog ang lupa. Hindi ko ito hahayaang tumagal, Zenaida. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon ng mahiwagang puno ay parang naglabas ng liwanag. At mula sa gitna ng mga ugat, may kumikislap na berdeng sinag. Ano yun? Tanong ni Zenaida. Tumigil si Lakrido sa paglalakad. Nakatitig siya ng malalim sa puno. Parang may bahid ng pag-aalala sa kaniyang muka. Zenaida. May bigat ang boses niya. May kailangan kang malaman. Pinatong niya ang kaniyang malaking kamay sa lupa sa paanan ng puno. Sumunod ang lupa sa kanyang galaw. Umiilaw, umaalon, nagpupuslit ng berdeng liwanag. Ang punong ito, tanong niya. Hindi ito simpleng puno ng kayamanan. Napatitig si Zenaida. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang kapre. Nakayuko ang ulo, parang may iniingatang sikreto sa loob ng daang taon. Ang punong ito ay isang puno ng magbabala. Naguluhan siya. Puno ng, ano po? Puno ng kayamanan. Oo, nangusap si Lakrido. Pero kapalit nito, may kaukulang kapangyarihang hindi kayang hawakan ng ordinaryong tao. Nanginginig si Zenaida. Lakrido, ano ang ibig mong sabihin? May panganib ba? Tanging ang taong may dalisay na puso at kaluluwa lamang ang pwedeng pagbigyan ng biyaya nito. Tumingin siya kay Zenaida. Iyon ay ikaw. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Pero kapag napunta ito sa maling kamay, magiging sumpa itong walang kapantay. Nagpatuloy ang kapre sa pagsasalita, mabigat ang bawat salita. Ang prutas na nagbibigay yaman ay maaaring maging lason kapag ginalaw ng taong gahaman. Ang mga sanga nitong nagbibigay ng magandang ani ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng lupa kapag pinutol ng taong may masamang hangarin. At ang pinakamabigat, ang sinumang pilit na kukuha ng biyaya nito nang walang pahintulot ng may-ari ay maaaring pukawin
ang mga espiritu ng kagubatan. Napasinghap si Zenaida. Ano pong ibig sabihin ng mga espiritu? Mga nilalang na hindi mo gustong makita. Madilim ang tinig ng kapre. Mga bantay na hindi kinakausap, hindi kinokontra, at hindi handang patawarin. Kung babalikan ni Tino ang puno, tanong ni Zenaida, nanginginig. Ano ang mangyayari? Tumitig ng diretso ang kapre sa kanya. May mangyayaring hindi na natin makokontrol. Habang papalubog ang araw, napansin nila na ang hangin ay tila nagiging mabigat. Parang may paparating na dilubyong hindi ulan, hindi bagyo, kundi isang puwersang hindi pangkaraniwan. Maging ang mga ibon sa paligid ay nagliparan palayo. Ang mga aso sa kapitbahay ay tumahol ng sunod-sunod. At ang mga halaman sa bakuran ay biglang yumuko na parang natatakot. Lakrido! Tinig ni Zenaida, nanginginig. May paparating ba? Tumikim ang kapre. Ang hangin ay nagbabala. Humigpit ang kanyang kamao. Si Tino, hindi pa rin sumusuko. At ngayon, may kasama siyang iba. Napakunot ang noo ni Zenaida. Sino? Higit na mas masahol. E-echo ang boses na kapre. Mga taong may hawak na anting-anting at itim na albularyong sumusuporta kay Tino. Napaatras si Zenaida. Albularyo? Masamang albularyo? Iyon ang pinakadelikado, tugon ni Lakrido. Ang isang masamang albularyo ay kayang kausapin ang mga espiritong makaluma. At iyon ang espiritong hindi handang magpatawad. Tumayo si Zenaida, nanginginig, habang tumitindi ang hangin. Lakrido, ano ang gagawin natin? Lumapit ang kapre. Inabot ang kanyang kamay. Pinapatong kay Zenaida ang isang maliit na hibla ng liwanag na parang sinulid. Hindi kita pababayaan, Zenaida. Pero kailangan mong maging handa. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Dumilim ang paligid. Pumuti ang mga mata ng kapre. At sa susunod na gabi, darating sila. Dumating ang kinatatakutang gabi. Ang hangin ay hindi basta malamig, kundi tila may dalang banta. Ang mga puno sa paligid ay parang binubulungan ng mga espiritu. At ang lupa ay nanginginig, dahan-dahan, na parang may nilalang na nasa ilalim nito. Si Zenaida ay hindi mapakali. Hindi siya makatulog kahit nakahiga na ang ina at si Mario ay mahimbing ng tulog. Madalas niyang tignan ang bintana dahil naroon ang isa lamang niyang kasangga. Ang punong nagbibigay ng biyaya at ang nilalang na nagbibigay ng proteksyon. Si Lakrido, ang puting kapre. Nasa itaas ito ng puno, nakaupo sa pinakamalaking sanga, nakatitig sa dilim. Ang kanyang mga mata ay parang 2 buwan. Hindi gumagalaw at hindi kumukurap. Lakrido, mahinang wika ni Zenaida, lumabas sa bakuran. Sigurado ka bang darating sila? Hindi lumingon ang kapre, pero sumagot siya. Ang hangin ay mabigat, ang lupa ay gising, at ang kagubatan ay takot. Lumalim ang tono niya. Darating sila ngayong gabi. Kumapit si Zenaida sa dibdib. Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nakita ni Zenaida na unti-unting kumukulimlim ang ilaw ng buwan. May makapal na ulap na tila kinain ng liwanag. At unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anino mula sa dulong bahagi ng kalsada. Si Tino. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya, may 3 lalaking nakaitim na balabal. Ang kanilang mga mata ay mapupula. At may hawak silang mga bote ng langis, dahon at isang malaking itim na baston na may ukit na kakaiba. Mukhang tama ang sinabi ng hangin, bulong ni Lakrido. Mga albularyong makaluma,
mga gumagamit ng itim na orasyon. Napaatras si Zenaida. Mga mangkukulam? Umiling sila Krido. Hindi sila ordinaryong mangkukulam. They are albularyong nangungusap sa mga kaluluwang ligaw. Sila ang klase ng albularyong gumigising ng espiritu ng kagubatan. Lumapit ang kapre, bumaba mula sa puno. Nagalo ng lupa sa bawat hakbang niya. Lumapit ka sa akin, Zenaida. Huwag kang lalayo. Sumunod siya, nanginginig. Sa harapan nila, tumigil si Tino at ang mga albularyo. Zenaida. Wala na ang lungkot sa boses ni Tino. Wala na ang pagmamakaawa. Ang natira ay poot at kasakiman. Hindi ka karapat-dapat sa punong yan. Kahit ilang beses pa akong takutin ng halimaw mo. Itinuro niya sila Krido. Ngayong may kasama na ako, akin na to. Tumawa ang isa sa mga albularyo, mababa at nakakatindig balahibo. Ang punong yan ay puno ng di karaniwang enerhiya, Hija. Amin na ito ngayon. Umalingaw-ngaw ang isa pang tinig. Kami ang tunay na may kapangyarihan dito sa baryo. Hindi isang batang mahirap tulad mo. Hindi rin isang kapre na tumatanda. Idinagdag ng ikatlo, tumatawa. Nagsimulang manginig si Zenaida sa galit at takot. Hindi sa inyo ang punong yan. Hindi ninyo naiintindihan ang pinaglalaruan ninyo. Pero tumawa lang sila. Lalo na si Tino. Hindi ko kailangan intindihin. Kailangan ko lang kuhain ang nararapat sa akin. Itinaas ng albularyo ang kanilang mga kamay. Inang lupa. Espiritong ligaw. Pakinggan ang aming tawag. Lumakas ang hangin. Umikot ang mga dahon. At ang lupa ay nag-alon na parang tubig. Lakrido. Bulong ni Zenaida. Ano yan? Orasyon ng paggising ng espiritu, sagot ng kapre. Kapag nagtagumpay sila, magigising ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Kaano po ang mga nilalang na yon? Mga espiritong pinuksa noong sinaunang panahon, mga tagapuksa ng kalikasan. Pumutok ang lupa malapit sa puno. Lumitaw ang tatlong nilalang na parang gawa sa putik. May mahahabang braso at mata na kulay berde na parang kumukondisyon ng galit. Mga lakan ng lupa, bulong nila Krido. Magasigaw ng kagubatan na hindi dapat gumising. Lumaban ang kapre. Mabilis siyang humakbang kasing bilis ng hangin at sinalubong ang unang nilalang. Nabuwalang halimaw na putik. Pero mabilis itong tumayo. Parang hindi nasasaktan. Lumapit ang isa pa, sumugod kay Zenaida. Zenaida, lumapit ka sa akin. Sigaw nila Krido. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya at humawak sa buhok ng kapre. Parang batang humuhawak sa braso ng higante. Tinamaan ng kapre ang nilalang. Yumanig ang lupa. Hindi ko sila kayang pigilan ng matagal, sabi nila Krido. Huwag kang bibitaw. Tinig ng isa sa mga albularyo. Kapre, hindi mo pwedeng protektahan ang tao ng habambuhay. Itigil mo ang pagtatanggol. Ibigay mo sa amin ang puno. Naginggit-ngit sila Krido. Hindi nyo naiintindihan ang kapangyarihan ng punong ito. Kapag napunta ito sa inyo, mamamatay ang buong baryo. Ngunit hindi sila nakinig. Nagpatuloy sila sa orasyon. Sa ilaw ng dilim. Sa hatol ng lupa. Sa kapangyarihan ng lumang espiritu. Lalo pang lumaki ang mga nilalang. Lalo pang tumindi ang hangin. Lalo pang umitim ang ulap. Isang napakalakas na anino ang tumama kay Lakrido. Umuga ang katawan niya. Napaungol ang higante. Nadula si Zenaida, muntik ng mahulog. Lakrido! Sigaw niya. Hinawakan siya ng kapre gamit ang isang kamay. Hindi ako susuko, Zenaida.
Hindi kita pababayaan. Pero nakita niyang nanghihina ang kapre. Nanginginig ang mga mata nito. At ang puting usok ay unti-unting naglalaho. Hindi magtatagal ang lakas ko. Hindi kung 3 silang albularyo. Napaluhod si Zenaida. Lakrido, ano ang gagawin natin? Huminga ng malalim ang kapre. May isang paraan. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Zenaida. Zenaida, kailangan mong hawakan ang puso ng puno. Kailangan mong gisingin ang kapangyarihan nito. Paano? Umiiyak si Zenaida. Ilalapit kita. At kapag sinabi kong kunin mo, kunin mo. Humigpit ang yakap ng kapre. Zenaida, pag nagkamali tayo, pareho tayong mamamatay. At sa pinakamadilim na bahagi ng gabi nagsimula ang pinakamalaking laban ng kapalaran. Napuno ng sigaw, hangin, at alingaw-ngaw ng orasyon ang buong paligid. Sa gitna nito, si Zenaida ay nakayakap sa braso ni Lakrido, nanginginig sa takot at lamig. Ang higanting kapre ay humihina. Kitang-kita ang pagliit ng puting usok na bumabalot sa katawan niya. Lakrido, hindi ko kaya to. Punit at nanginginig ang boses ni Zenaida. Napaluhod si Lakrido sa bigat ng pag-atake ng 3 halimaw ng lupa. Ang lamang lupa ay sumasabog sa bawat galaw nila. 3 dambuhalang nilalang mula sa libingan ng kalikasan ang sabay-sabay na umaatake. Ngunit kahit nang hihina, pilit pa ring pinoprotektahan ni Lakrido ang dalaga. Zenaida, pakinggan mo ako. Bumulong ang kapre habang umaalon ang liwanag sa mata niya. Ang tanging makakagising ng puso ng puno ay ang may busilak na kalooban. Umiling si Zenaida, umiiyak. Pero hindi ako malakas. Hindi ako espesyal. Tumigil ang kapre sandali. Tinitigan siya, malalim, puno ng pag-ibig at tiwala. Zenaida, sa puso ko, ikaw ang pinakamalakas na nilalang na nakilala ko. Ikaw ang pinalaki ng kabutihan. Ikaw ang pinili ng kalikasan. Nangilid ang luha ni Zenaida. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot, may malamig na kapayapaan na bumulong sa puso niya. Habang nag-uusap sila, mas lalong nagiging agresibo ang 3 albularyo. Tama na ang drama, sigaw ni Tino. Kunin ang puno, sumigaw ang isa sa mga albularyo. Espiritong natutulog, bumangon ka sa lupa. Ang kapangyarihan ng puno sa amin ay ilipat. Lalong lumiwanag ang kanilang balat, naging pula ang mga mata. Ang 3 nilalang lupa ay sabay-sabay na nagmartsa patungo sa mahiwagang puno. Nanginginig si Zenaida sa takot. Lakrido, sigaw niya. Hawak ka lang, sagot ng kapre. Hawak-hawak siya ni Lakrido sa kamay, habang ang kapre ay unti-unti nang nakatayo ulit kahit nanginginig ang mga binti nito. Ilalapit kita sa puno. Sa bawat hakbang ng kapre, umaalon ng lupa. Ang puno ay kumikislap na parang umiiyak. Ang mga prutas ay napupuno ng puting liwanag. Zenaida, kapag naramdaman mong malamig ang lupa, lumuhod ka. Ilalagay mo ang 2 kamay mo sa puno at hahanapin mo ang tibok. Tibok? Lumunok siya. Tibok ng puso ng kalikasan. Ito ang puso ng puno ng magbabala. Lalong lumakas ang alingaw-ngaw ng orasyon. Hag! Sumalakay ang isang nilalang lupa at tinamaan si Lakrido sa balikat. Nabagok ang kapre. Nalaglag si Zenaida sa lupa. Lakrido! Napasigaw si Zenaida. Duguan ng balikat ng kapre, nangingitim ang sugat na parang sinusunog ng sumpa. Dahan-dahang lumapit ang isa pang halimaw kay Zenaida. Ate. Nanginginig si Mario sa pintuan ng kubo,
pero pinigilan siya ng ina. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Inang Felisa. "Huwag kang lalapit sa ate mo." Ngunit wala ng oras. Umandar ang instingto ni Zenaida. Tumakbo siya papunta sa puno. Hindi man malakas ang katawan niya, ang puso niya ay puno ng tapang. Paglapit niya, lumuhod siya ng sinabihan ni Lacrido. "Ilagay mo ang iyong mga kamay." Mahinan ngunit tiyak na tinig ng kapre. Ginawa niya. Humawak siya sa pinakagitna ng puno at doon niya naramdaman tibok. Hindi tibok ng tao. Hindi tibok ng hayop. Tibok ng daan-daang taon. Tibok ng kalikasan. Tibok ng espiritu ng lupa. Ang lakas. Bulong ni Zenaida habang nanginginig na parang kuryente. "Zenaida." Bulong ni Lacrido halos hindi na makahinga. "Sabihin mo, puso ng kalikasan, gisingin ko ang biyaya." Napapikit siya, puno ng luha. "Puso ng kalikasan." Humigop siya ng hangin. "Gisingin ko ang biyaya." Lumitaw ang liwanag. Mula sa kamay ni Zenaida, lumabas ang isang sustansyang parang sinag ng araw. Ang liwanag ay umakyat sa katawan niya, dumaloy sa puno, umakyat sa mga sanga, at umabot sa pinakatuktok. At sa loob lamang ng ilang segundo, bumulusok ang napakalakas na puting liwanag palabas ng puno. Tumigil ang mga nilalang lupa. Sumigaw ang mga albularyo. Hindi iyan ang inaasahan natin. Patigilin ang dalaga. Baguhin ang orasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang puting liwanag ay tumama kay Lacrido. At ang sugat niya, nagliwanag at gumaling. Tumayo ang kapre ng buong lakas. Umuusok ang katawan, nag-alo ng lupa. Ang tatlong nilalang lupa ay tinamaan ng liwanag at napaatras. Sa unang pagkakataon, nakita ni Zenaida ang totoong anyo ni Lacrido. Matangkad, makalalakas, maputi at kumikislap na parang espiritu ng kabundukan. At ang boses nito ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa buong baryo. "Ako si Lacrido, tagapangalaga ng kalikasan. At ang dalangan ko ay walang ibang pinipili kundi ang may dalisay na puso." Lumakas ang ihip ng hangin. Imingay ang mga puno. At ang mga albularyo ay unti-unting umiiyak sa takot. "Tumakbo kayo!" sigaw ng isa. Ngunit hindi na sila aabot. Tumama ang liwanag ng puno sa kanila. Isa-isa silang bumagsak, parang hinihigop ng lupa. Ang kanilang orasyon ay nawalan ng bisa at ang tatlong nilalang lupa ay bumalik sa pagiging alikabok. Umiikot ang puting liwanag sa paligid ni Zenaida. Hindi niya na alam kung siya ba ay umiiyak, tumatawa o parehong sabay. At lumapit sa kanya si Lacrido. "Zenaida." Hinawakan siya ng kapre, marahan. "Ginising mo ang puso ng kalikasan. Ikaw ang nakapigil sa paglipol ng buong baryo." Napayakap siya sa kamay ng kapre. "Natakot ako." Bulong niya. Umiiyak. "Pero naalala ko, hindi mo ako iiwan." Ngumiti si Lacrido. "At kahit kailan, hindi kita iiwan." Ang gabi ay unti-unting luminaw. Nawala ang itim na ulap. At ang puno ay muling nanahimik. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang mga dahon nito. Wala na ang panganib. Pero may isang huling pagharap na naghihintay si Tino, ang taong puno ng kasakiman, ay hindi pa tapos. Tahimik na ang gabi. Ang dating sigaw ng mga albularyo, ang alingaw-ngaw ng orasyon, at ang dagundong ng mga halimaw na nilalang lupa ay tuluyan ng naglaho. Ang hangin ay malinis. Ang buwan ay muling lumitaw mula sa makapal na ulap. At ang puno ng biyaya ay banayad na kumikislap, hindi dahil sa panganib,
kundi dahil sa pagtatapos ng isang malaking laban. Nakaluhod si Zenaida, pagod ngunit ligtas. Si Lakrido, bagaman ng hina kanina, ay muling nakatayong buong lakas at nakabantay sa kanyang tabi. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mula sa dilim, narinig nila ang pag-ungol ng isang taong sugatan, galit at tulala. Si Tino. Ilang talampakan ng layo, paluhod siya sa lupa, namumutla, nanginginig, at nangingilid ang luha sa matinding takot at pagkabigo. Hindi! Hindi! Bulong niya, nanginginig ang mga kamay. Bakit ganito? Bakit siya ang pinili ng puno? Bakit? Hindi ako. Nasa tabi niya ang mga pira-pirasong sako na dinala nila kanina. Wala nang laman. Wala nang pag-asa. At wala na ang mga albularyong nagudyok sa kanya. Nilamon ng lupa ang mga ito at ang kanilang orasyon ay nagbalik sa kawalan. Napatayo si Zenaida, dahan-dahan. Hindi siya galit. Hindi siya natutuwa. Ang puso niya ay puno ng awa dahil hindi niya nakitang kaaway si Tino, kundi isang taong inubos ng sariling kasakiman. Lumapit si Lakrido. Ang lupa ay sumunod sa galaw ng kaniyang mga paa. Tino, malalim na tinig ng kapre. Ikaw ay binigyan ng pagkakataon kagabi na lumayo. Pinili mong bumalik. Ngayon, haharapin mo ang hatol ng kalikasan. Napahawak si Tino sa ulo niya, umiiyak. Hindi ko ginusto to. Gusto ko lang maging mayaman. Gusto ko lang maging mas beterong tao kaysa sa kanila. Ngunit hindi mo sinubukang magsikap, sagot ni Lakrido, at ang gusto mo ay kunin ang hindi iyo. Umabot si Zenaida sa pagitan nila. Hindi upang tulungan si Tino, kundi upang pigilin ang kapre sa pagpasya ng may galit. Huwag mo siyang saktan, Lakrido. Mahina niyang sabi. Napatingin ang kapre kay Zenaida, nagulat. Hindi ko. Gustong mamatay siya. Hindi ko gustong mapahamak siya. Pero sinaktan ka niya, sagot ni Lakrido. At muntik kang mamatay. Huminga ng malalim si Zenaida. Ang kanyang muka ay puno ng luha, ngunit ang puso niya ay busilak. Alam ko. Pero kung papatawan natin siya ng matinding kaparusahan. Ano ang kaibahan natin sa mga tulad niyang sakim? Sa sandaling iyon, tila tumigil ang hangin. Nagkatinginan si kapre at ang dalaga, at sa mata ni Lakrido ay may pagkamangha. Zenaida, mahina niyang sabi, ang puso mo ay higit pa sa inaasahan ko. Pumaling siya kay Tino na nakaluhod pa rin at umiiyak. Hindi ikaw ang huhusgahan ko. Boses ni Lakrido. Kundi si Zenaida ang pipili ng kapalaran mo. Nakanganga si Tino sa gulat. Napatitig siya kay Zenaida. Huwag mo akong parusahan. Ayoko nang mamatay. Tumikim si Zenaida. Umupo upang pantayan kahit papaano ang tingin ni Tino. Tino, didinig ka namin. Pero kailangan mong tanggapin na mali ang ginawa mo. Alam ko, tumulo ang luha ng lalaki. Patawad, patawad. Hindi ko na uulitin. Tumayo si Zenaida. Humarap kay Lakrido. Huwag mo siyang saktan. Paalisin mo siya sa lugar na ito. At huwag na siyang papayagang lapitan ng puno, ever. Tahimik si Lakrido ng ilang sandali. Pagkatapos, tumango. Tino. Tinig niya ay parang kulog. Pagtatawanan ka ng mga espiritu kung babalik ka rito. Kung babalik ka pa, ang kalikasan mismo ang hahatol. Nanginig si Tino mula ulo hanggang paa. Layas. Isang hampas ng hangin ang tumama sa dibdib ni Tino, hindi sapat upang saktan, ngunit sapat upang itulak siya papalayo. Napasubsob siya sa lupa, tumayo at tumakbo ng walang lingon-lingon, tumatakbong parang demonyong hinahabol ng sariling anino.
At sa wakas, tahimik na ang gabi. Tahimik na lumapit si Zenaida sa puno. Hinaplos niya ito. Pakiramdam niya ay buhay na buhay ito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Lumapit si Lakrido sa kanya. Zenaida. Mahina ngunit malambing ang boses. Walang kapre o tao ang makakagawa ng ginawa mo ngayong gabi. Tumitig siya sa mga mata niya. Ang puso mo ang nagligtas sa buong baryo. Napayuko siya, nangingiti. Hindi ko magagawa yon kung wala ka. Hinawakan ni Lakrido ang kanyang kamay gamit ang napakalaking daliri. Ang lamig ng kapre ay nagdadala ng kakaibang init sa dibdib niya. Zenaida, mahina ngunit totoo. Mahal na mahal kita. Napatigil siya. Hindi dahil nagulat, kundi dahil naramdaman niya iyon mula pa noong una. Lakrido, boses niyang halos pabulong. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-ibig ang meron ka. Lumapit siya, inilapat ang kamay sa pisngi ng puting kapre. Pero hindi ko na kayang itago. Nanginginig ang mga mata niya, puno ng emosyon. Mahal kita. Sa saglit na iyon ang puno ay kumislap. Ang hangin ay umikot at ang kalikasan ay tila nagdiwang. Hindi mahalaga ang anyo. Hindi mahalaga kung magkaiba sila. Ang mahalaga ay ang puso. Kinabukasan, nagising ang baryo na parang walang nangyari. Malinis ang lupa. Walang bakas ng labanan. Walang halimaw. Ang tanging naiwan ay ang puno. Mas malago, mas maliwanag, mas masagana. At si Zenaida, na ngayoy hindi na kaawa-awang tao, siya ang tagapag-ingat ng puno. At si Lakrido, ang kanyang tagapagtanggol at kasama. Sa dulo, habang nakaupo si Zenaida sa lilim ng puno, lumitaw ang kapre, dahan-dahan at umupo sa tabi niya. Simula ngayon, sabi ni Lakrido, hindi ka na mag-iisa, ngumiti si Zenaida. At hindi ka na rin mag-iisa, Lakrido. Magkatabi nilang tiningnan ang liwanag ng umaga, na para bang ito ang simula ng isang bagong pag-asa pag-ibig na lampas sa hangganan ng tao at engkanto. Wakas,